Maski may araw pa, ang gusaling ito naghahasik na raw ng lagim. Dito sa Parañaque City, matatagpuan ang pinakabagong haunted attraction na ito na trending ngayon sa social media. Ang Nightmares Manila. Ang lugar na ito para lang daw sa malalakas ang loob. At kung sino man ang mga has na pasukin ito, kailangan daw harapin ang kanilang worst nightmare. Makayanan kaya ito ng inibitahan naming content creator kasama ang kanyang barkada. Siya lang naman ang viral content creator na wala rin natatakutan bukod sa hanger ni Inay, si Ichan Lawrence. Ma'am? Yes, Jisoo. I nominate myself as Muse and I close the nomination. Wala, ba't nakinlo? Sis, pag dinipin mo to sa FB, caption mo, sis, RIP to me kasi patay na patay ako sa'yo. Oh! Hi mga ka-wonder! Nandito po tayo ngayon sa Nightmares Manila para subukan ng bagong haunted attraction dito sa Parañaque City. Siyempre, hindi ko kaya pumasok mag-isa dyan, no? Baka himatayin ako. Kaya inaya ko yung mga barkada kong maaasip. Ready na ba kayo? Ready! Ang papasukin ng magbabarkada ang Nightmares Room na ang kwento hango raw sa panaginip ng isang batang babae. Well, you all chose to be here. Now face the consequences. And welcome to our next Bakit ganun? Sa loob para ka raw nakakulong sa isang bangungot. Tapang mo, Chan! Ang nakilala naming si Cindy, nararanasan din daw ito. Pero sa totoong buhay. Katapa lang daw si Cindy, mahilig na siyang manood ng mga pelikulang katatakutan. Nagsimula kasi yun meron akong pinanood na horror movie, which is real, siya, sa totoong buhay siya nangyayari, yung mga possession. Ngayon, naging interesado ako doon. Tapos parang na-adapt ko siya sa mga panaginip ko. Kalaunan, ang mga eksenang katatakutan na kanyang napapanood, naging laman daw ng kanyang mga bangungot. Inabot ako doon sa part na nasa loob ako ng nicho, yung pinapasukan ng kabaong. Nakikita ko yung mga tao, dumadaan sila. At nakikita ko din na may mga kandila. Tapos, nakikita ko din, gusto kong lumabas doon, pero di ako makalabas doon ganun. Bukod pa doon, nandun ako sa loob ng sementeryo yung pamilyar sa akin. Nandun ako, hinahanap ko yung daanan. Hindi ko makita yung daanan kahit anong gawin ko. Umakyat na ako sa mga ibabaw ng nicho para makalabas. Hinala ni Cindy kaya madalas daw siyang binabangungot, hindi lang daw dahil sa hilig niyang manood ng mga katatakutan, kundi dahil nakatira sila sa likod ng isang sementeryo. Tuturo ko po sa inyo yung dingding na pagitan lang po nito. Ito pong likod nito ay sementeryo na po. Ang pagitan lang po namin dito ay isang hollow block, isang hollow block po. Naranasan din daw ni Cindy na tila may gumagambala sa kanyang pagtulog.
Dahilan daw para siya'y magising. At sa tuwing titingnan ng oras, palagi raw itong nangyayari pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Naayon sa mga paniniwala, itinuturing na witching hour o yung bang oras ng mga pagpaparamdam. Sa loob ng 1 linggo, nakakatatlo, ganun. Tapos, siguro mga 10 times na nangyari sa akin yun. Natulog ako noon around 10 p.m. Sa isa sa mga bangungot ni Cindy, meron daw siyang hindi inaasahang panauhin. Sa panaginip ko, meron nga akong kasamang lalaki na matipuno ang katawan. Habang naglalakad kaming dalawa, meron kaming matandang babae na nakita. Familiar siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, huwag daw akong sumama doon, mamamatay tao daw yung kasama ko. Lahat ng sasabihin niya sa'yo, huwag maniniwala din mamamatay tao yan. Sino kaya ang matandang babae sa kanyang panaginip? At saan kaya siya dadalhin ng lalaking kanyang kasama? Hindi ko siya pinansin, dinaanan lang namin siya at ngumisi lang ako kasi akala ko joke lang yung sinasabi niya. Dumire-diretso kami ng lalaki. Tapos, yung isang lugar na napuntahan namin, may nakita kaming mga plywood. Sabi niya sa akin, humiga daw ako doon. At susukatan daw niya ako. Alam ko mahal mo yung nanay mo. Paalam ka na sa kanya. Kaya sabihin mo na sa kanya kung ano yung lahat ng gusto mong sabihin. Nagising! Look! Look! Nagising! Pinanaginip ka! Lumayo ka sa kanya. Ang matandang babae na nakasalubong ni Cindy, tila pamilyar daw sa kanya. Nung binalikan ko yon, naalala ko yung matandang babae. Familiar siya sa akin. Tapos, nag-FB ako noon, may nakita akong picture ng lola ko, stepmother ng tatay ko, si Inang. Sabi ko, hindi kaya si Inang yon na nagbabala sa akin na wag ako sasama sa lalaki na yon. Matapos ang karanasang ito ni Cindy, mas pinahahalagahan na raw niya ang bawat umaga, pati na ang mga taong nagmamahal sa kanya. Mas napalapit ako sa nanay ko. Sinasabi ko na sa kanya yung mga napapaginipan ko, lahat yon. Kasi parang sign na rin siya, ibabala na rin na kung meron kang gustong sabihin, dapat sabihin mo na. Kasi hindi mahawak niyang oras mo.